Did you find the car? What's up mga trupa? Gagawa kami video ulit. Ito si Montero, naka 2 years na to. 2 taon na sa amin ni Sofia. So, sige. Pasok ka na. Okay na? I think you're gonna carry this package. This is your bag. That's your bag, right? Wait. Who chose this bag? You? Oh, close ka na. 1, 2, 3. So, since naka 2 years na ito Montero sa akin, naisip kong content ngayon na i-upload. Long-term review. 2 years na long-term review. Ay, naku! Sofia na to! Let's drive. You're driving? Yeah. You cannot drive. Hold this camera. I will start the engine. Hi guys. Sa long-term review natin, hindi natin pag-uusapan yung mga napaka-technical na bagay. Siyempre, hindi naman ako mekaniko or hindi naman ako yung gumawa nitong Montero. Yung mga basic lang din. Oops. Exit. Ito. Na-delete ulit. Na-delete? What did you mean na-delete? It's recording. Yung sa phone mo daw. Oh, Kasi yung audio. Yan o. Itong Montero, since 2 years na siya, yung odo niya ngayon is 16,500. So, going 17,000 na rin. Almost. For 2 years. Malayo na ba natakbo nun, men? Sa tingin mo? 16,000 for 2 years? 16,000. Yeah. Yes, Sofia. Dito lang naman tayo. Is the car 2 years old? Yeah, 2 years old. We bought it 2022, tapos 2024 na ngayon. Then July. Then the car is 2 years old. Yeah, Those it is. that's newborn. Yeah, it is. Newborn pagkakapang kakabay. Pinang sa service ko lang din naman kasi to. Office, bahay, trabaho, bahay, ganun. Parang Pangasinan pa lang pinakamalayo niyang napuntahan. Ay, hindi. Tama ba? Ay, hindi. Nag-ano ka na. Ilang beses na rin ako nagpangasinan. Pabalik-balik ako dyan. Nagla Union na rin to. Ang Nag-Tarlac. pinakamalayong napuntahan? Tarlac. Nag-Isabela na din to. Tarlac, Isabela, Vizcaya. 3 beses na rin yata akong bumalik ng Mountain Vizcaya. Province. O tapos Mountain Province. Nakabalik-balik na rin ako doon sa may Halsima. So in 2 years, 16,500. Pero actually yung kasabayan nito na sasakyan na nilabas namin, yung Vios. Yun yung nakaano na. Exit. Yung mas malayo pang tinakbo noon kaysa to. Magto 20,000 na yata yun eh. Eh kasabayan lang namin nilabas yun. So, na po yun ng months lang. Hindi, almost the same. Within the month. Wala naman. Oo, yun parang June 6, ito June 17 to eh. Ay, ganun. Kala ko- Days lang. So talagang magkasabay. Kala ko 1 month. Kaya kapag papansinin yung plaka nun, tsaka yung plaka nito, almost the same din. Ayun, so hindi na natin pag-uusapan yung mga technical sides. Inline 4 ba si Montero, 2.4 liter engine. Ang pag-uusapan lang natin yung mga obvious na na-experience ng driver. Na-experience ko as a driver for 2 years. Tapos, syempre si Mami din na si Mami, tsaka si Sofia na working. Thanks bro. Oops. We just came from SM parking. Umulan na naman. Ang Montero pala, hindi ibig sabihin na kapag sinabi kong Montero, iisa lang si Montero. Meron tayong GLS. Ano pa yung mga ibang Montero? Black Series.
GT na 4x4, may mga ganun. Yun naman na yung tig to 2 million. So magkakaiba din. Itong si Montero namin is si GLX 2022 na manual transmission. Hindi siya yung automatic version. Ngayon, bilis na. Itong si GLX is 6-speed manual transmission. Hindi kagaya nung GLS ng Montero na hanggang 8-speed yun, automatic speed transmission. Ito hanggang 6 lang, meron siyang 6-ta. So hindi siya kagaya nung Vios na dinadrive ko na hanggang 5 lang. Ito di 6-ta plus reverse. Pero ang tawag pa rin doon, 6-speed transmission pa rin. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, tsaka 6-ta. Ganun siya. Isang nagustuhan ko dito sa Montero, sa 2 taon kong ginagamit, yung rear view system niya. So kapag umatras ako, hindi na pahirapan kasi meron tayong monitor, makikita yung likod habang umaatras. Tapos napaka-precise niya. Ibutas na yung liwasan. Tapos hindi lang yun, meron din siyang, ano yung next na feature niya, mami? Reverse sensor. Ayun, habang umaatras, may camera ka na. Tapos meron pang reverse sensor. Yun yung tumutunog kapag malapit ka ng bumangga or palapit na ng palapit yung obstacle sa likod. Nagbi-beep siya. Okay. Sabay, ano yung topic natin yun? Review naman, di ba? So, yung mga basic na nakikita ko lang, napapansin ko, yun yung i-discuss natin ngayon. Tapos, syempre, itong si Montero, keyless entry na din yan. The remote. 2 susi binigay sa amin upon buying dun sa may Motor Plaza. Yung pinaka-paborito kong na-experience dito sa may Montero, which is wala sa mga nasubukan kong sasakyan, like yung mga base model ng Grandia, yung dating gamit kong Civic, tapos yung kasabay nito nilabas namin na Vios, wala siyang cruise control. So kapag nasa expressway tayo, tapos ginagamit ko na yung cruise control, yun na yung naging paborito kong feature nito kasi relax na. Wala ka nang aapakan, hindi ka na magka-clutch, hindi na mangangala yung paa mo sa accelerator kasi siya na mismo yung umaabante. Set mo lang yung cruise control in a certain speed, susundan na niya. Sabi mo? Ikaw, may anong mga napansin mo dito sa Montero na pwede nating i-discuss? Word. Aircon ni Montero comparing sa ibang sasakyan na na drive ko, okay. 'di ba? Ang bilis lumamig ng aircon ni Montero. Saglit lang, kahit nababad sa araw, saglit lang malamig na agad dito sa loob. Siguro may tulong din yung tint kasi na pinalagay natin. Pero comparing kasi dun sa ginagamit kong Vios, tapos ito, si Vios medyo matagal lumamig yung aircon niya eh. Si Montero saglit lang, nalamig na yan agad. Kaya pala ang lamig. Yeah. Ikaw, Sofia, anong napansin mo sa Montero? Good and bad? Naku, tanungin mo pa yan, higaan lang ang gusto niyan. Good. Save Oh, with good money. side. What good side did you experience? Basta may higaan, okay na kami. Alam mo ang role namin dito, passenger princess lang. Basta may higaan kaming comfortable, okay na kami. Ang lawak kasi nung dito sa gitna niya, para sa amin yung size namin. Malawak na tong si Montero dito sa gitna. Tapos the best yung design sa mga upuan ni Montero sa likod. Kasi pwede mo siyang ipahiga, magiging kama na siya sa likod. Meron nga yung time na sa Pangasinan, mami, di ba dito na tayo natulog? Pinahiga lang namin lahat yung yung upuan. Naglatag lang ako ng comforter. Oh, comforter, may higaan na kami noon. Ito na yung naging kwarto namin. Diba, Sofia, kapag nagiging playground mo din yun sa likod pag nakahiga lahat, di ba? Tapos pag pinahiga mo kasi talagang flat siya. Flat na flat yung mga upuan dyan sa likod. Pero may nakatayo na isa.
Hindi pag pinapahiga ko lahat. Wala na nakatayo. Tayo. There are times na yung isa lang, yung depende kasi apat actually yan. Pwede mo ipaiga yung apat, or dalawa lang or tatlo lang or silang lahat. Kapag silang lahat nakahiga na, magiging ano na siya, playground mo na siya. Kung meron isa nakatayo, playground ko pa rin. Kahit dalawa, playground ko pa rin. Siyempre mag-isa mo dyan. Ay, yung isang napansin ko dito sa Montero pala. Ano? Ang tagal. Pangalan nito. Ramdam na ramdam mo yung suspension niya. Pero hindi siya in a sense na napakatigas na parang kunwari nasa jeep ka. Tapos mararamdaman mo yung gaganon. Matagtag. Oo, ito nararamdaman mo yung suspension niya in a good way kasi malambot siya. Gumaganon siya. Lalo kapag magaan. Pero kapag kargado naman, 7-seaters to Montero. Kapag 7 na tao yung sakay niya, mas smooth yung suspension niya. Maganda yung play. Mas maganda, I mean. Meron nga dun sa compare ulit dun sa may Vios na lagi kong ginagamit din. Salitan kasi dati ginagamit ko Vios tong Montero, tas Vios, tas tong Montero. Kaya yun na yung compare ko. Mas okay yung pangalan nito. Mas okay yung timpla nung yung timpla ng suspension ni Vios. Kasi merong road dito sa Baguio, may kalsada dito sa Baguio naka downhill. Tapos hindi masyadong even, hindi masyadong flat, hindi masyadong maganda yung pagkakagawa sa kalsada. May mga butas-butas, uneven siya. Meron yung time na i-release ko yung segunda pababa. Tapos bibitawan ko yung preno. Si Vios maganda yung stability niya. Hindi siya ganoon kakulit. Itong si Montero kapag segunda, i-release ko yung segunda, mararamdaman mo gumagano'n si Montero. So yun. Tapos another thing pala, itong pangalan nito. Ewan ko kung bakit ganito yung stereo ni GLX. Kung hindi ka masyadong mahilig sa music, yung talagang normal na nakikinig ka lang sa music, wala namang problema kay Montero. Maririnig mo pa rin naman yung bass niya. Pwede mong timplahin actually yung treble, mid, tsaka bass. Pwede yung timplahin dito. Pero yung comparing kasi dun sa may stereo ni Vios, mas ramdam ko nga yung tunog niya. Mas feel mo yung tunog ni Vios. Ewan ko kung bakit gano'n. Pwede dahil mas maliit malawak yung space, tapos mas possible, tapos mas malawak ang pwede din, ganun siguro. Di ba ganun? Pag Pero sa mga comparing, music room, basta comparing sa stereo ni Vios tsaka ito, mas trip ko yung stock na stereo ni Vios. Yung speaker niya, I mean. Media. Nakukulangan na ko sa buga ni yung speaker nitong Montero. Alright. Yun lang yata. Ano pa ba mga pwede natin sabihin sa 2 years na paggamit natin dito? May mga nagko-comment na nagtatanong kung mataas ba yung clutch nitong Montero. Yung sobrang yung beating point yung tawag doon. O yung beating point niya, bakit nakataas pa rin yung pako pag nagbi-beating point? Actually parang half siya, talagang mismong half yung beating point niya. Hindi kagaya ni Vios na konting release lang abante na. Ito talagang itataas mo pa yung clutch para lang umabante. Hindi ko naman to pina-adjust sa kasa mula nung nilabas namin. Ako mismo na driver yung nag-adjust sa kanya. Kung gaano kataas. Sinanay ko lang yung sarili ko. Talagang ginagamit ko lang araw-araw. Tapos hanggang nasanay na rin ako dun sa may height ng clutch. nag-park na sila dyan. So far pala, in 2 years na ginagamit namin itong Montero, wala pa kami na-encounter na major issue. Wala pa mami, no? Hindi pa naman natin ito napapa-repair, no?
yung mga issue sa social media na nababasa ko, yung may problema sa Tercera. Sabi nila kasi itong Gen 3.5, which is itong gamit namin ngayon, kapag tinersera mo siya tapos hahatawin mo, bibitaw yung Tercera niya. Tapos marami na daw naka-encounter. So far itong unit namin hindi ko pa naman na-encounter yun, bumibitaw yung Tercera. Yung isang hindi ko talaga nagustuhan, which is na-upload ko na rin sa mga dating vlog ko, dating content, itong head unit. May time na hindi gumagana si head unit, which is na-explain ko na rin kung bakit. I-add ko na lang dyan sa may description or dyan sa may upper left corner. Cards yata yung tawag dun eh. Yung bilog dyan sa upper left corner, yung cards, click nyo dyan, dadagdag ko dyan yung content na yun regarding sa head unit. Tapos all in all, very satisfied naman kami dito sa Montero. Walang naging issue. Tapos komportable naman siyang imaneho. Alam mo yung tipong kahit long ride, nag-long ride ka, mga 3-4 na oras na nagmamaneho ka, pagka dating mo sa destination, hindi ko nararamdaman yung pagod. Dito ko sa Montero na subukan yun. Actually dun sa may Civic ko dati, ganun din yung feeling ko. Pero mas okay yung comfort nitong Montero kaysa sa Civic ko dati. Dahil siguro sa malakas yung makina niya, hindi mo nararamdaman na hindi mo nararamdaman na nahihirapan siya umakyat. Sa overtaking niya, saglit lang overtake. Meron siyang torque talaga. Tapos paminsan-minsan ko lang napapaabot sa may 3,000 RPM. Paano pa pag lumagpas ng 3,000? Hahatarin pa niya yan. Bago namin tapusin tong video, all in all, itong Montero na to, it meets our expectation, di ba, Mami? Me as a driver, it meets the expectation na gusto ko talaga. Nung unang test drive ko pa nga lang dito, nakaka-inlove na agad yung maneho eh. Malamang marami akong hindi nasabi sa review ng Montero. Dadagdagan ko siguro next year ulit pag magre-review ulit. 3-year review naman kung sakali next year. Para sa mga Montero users din, Montero drivers, kung may mga na-experience kayo na taliwas sa mga sinabi ko, pwede nyo din ilagay dyan sa comment. Pag-usapan natin. Mommy, can I have refresh? No. Please. No, I just give you. It's a gum. Alright. Okay na yun, para may upload ulit. May payong kami? Yeah, I do. Bye-bye, guys. Bye. Should I off the camera?